What's up mga idol? Isang bagong chapter ang naghihintay kay Dennis Schroeder matapos siyang mai-trade mula sa Cleveland Cavaliers papunta sa Charlotte Hornets. Dahil sa trade na ito, mas napalapit si Schroeder sa paggawa ng NBA history. Siya na ngayon ang ikalawang pinakamadalas na matrade na player sa kasaysayan ng liga. At kabilang din sa mga manlalarong nakapaglaro para sa napakaraming teams sa kanyang karir. Kahit tumabot ng Cleveland Cavaliers sa Eastern Conference Finals habang hindi naman nakapasok sa playoffs ang Hornets, positibo pa rin si Schroeder at tinanggap niya ang bagong oportunidad. Ayon mismo kay Schroeder, malaking faktor ang pagkakaroon ni James Harden at Donovan Mitchell sa kanyang posisyon. Aniya, kapag mayroon dalawang legends na parehong mahilig magdala ng bola at maglaro ng isolation play, mahirap talagang magkaroon ng sapat na pagkakataon para gumawa ng sariling play. Tapos magsimula ng season sa Sacramento Kings, na-trade si Schroeder sa Cleveland Cavaliers kasama si Keon Ellis. Kapalit naman ng trade package na nagdala naman kay DeAndre Hunter sa Sacramento. Sa regular season, naglaro si Schroeder ng 30 games para sa Cleveland Cavaliers, kabilang ang 3 starts at nag-average ng mahigit 21 minutes per game. Nagtala siya ng 8.2 points per game, 2.3 rebounds per game at 4.3 assists per game. Sa playoff run naman ng Cleveland patungo sa Eastern Conference Finals, bumaba ang kanyang produksyon sa 5.5 points per game, 1.5 rebounds per game at 2.4 assists per game. Pero ngayon sa Charlotte Hornets, maaaring ibang Schroeder ang makita natin. Inaasahang magiging primary backup point guard siya sa likod ni Coby White at posible rin silang magsabay sa court. Kaya ang trade na ito ay maaaring maging magandang pagkakataon para kay Schroeder na magkaroon ng mas malaking role, mas maraming touches at mas malaking impact. Bagong team, bagong role at ngayon nasa kamay na ni Dennis Schroeder kung papaano niya sasamantalain ang pagkakataong ito. Ang Philadelphia 76ers ay naghahanda para sa isang bagong yugto ngayong 2026-2027 NBA season. Matapos ang malaking pagbabago sa kanilang lineup, isa sa pinakamalaking galaw nila ang pagkuha kay Jaylen Brown mula sa Boston Celtics. Bago nila tuluyang idagdag si LeBron James sa kanilang superstar lineup, pero bakit nga ba ipinagpalit ng Celtics si Brown? Sa bagong 76ers lineup, hindi na kailangan akuin ni Brown ang lahat ng playmaking, kasama niya sina LeBron James, Tyrese Maxey at BJ Edgecombe. Kaya mas mababawasan ang pressure sa kanyang laging humahawak ng bola. Kamakailan nakita rin ni Brown na seryosong nagsasanay ng kanyang dribbling, isang aspeto ng kanyang laro na madalas mapuna. Noong nakaraang season, nagtala siya ng career high na 3.6 turnovers per game. Noong nakaraang season, nag-average siya ng career high na 28.7 points per game, 6.9 rebounds per game, 5.1 assists per game at 1 steal per game, habang naglaro ng 71 games sa NBA season. Matagal na ring naging mahalagang bahagi si Brown ng Celtics, siya ang naging 2024 NBA Finals MVP. At kahit wala si Jason Tatum sa malaking bahagi ng nakaraang na season dahil sa Achilles injury, nagawa pa rin ni Brown na pangunahin ang Boston Celtics sa top 2 finish sa Eastern Conference. Ngayon, bagong kupunan, bagong sistema at bagong challenge ang naghihintay kay Jaylen Brown sa Philadelphia.